Nako, matindi ho yan. Usap-usapan ho ngayon sa mundo ng social media. Yang pagposturan itong si Bam Aquino para sa 2028 presidential election. Akala nila talaga meron pa silang maitatapat dito kay VP Sara. Sa tingin niyo ho ba mga kababayan tatagos itong si Boy Pagpag ha, sa 2028 laban dito kay Vice President Sara Duterte? Kasi kung tinitingnan nila na ma-impeach itong si VP Sara at ipupustura nila itong si Bam Aquino, baka kay Senator Robin Padilla nga lang hindi makapalag yung mama na yan. Sige nga mga kababayan, tanongin ko ho kayo kung sakali man, ito ika nga malabong mangyari na ma-impeach si VP Sara kasi wala silang numero ngayong mga panahon na to. At hindi ho natin nakikita yung future na ma-impeach nila itong si VP Sara. Napaka-imposible ho niyan mga kababayan. Kung sakali ito ma-impeach si VP Sara, sige, pagbigyan na natin. Sinong susuportahan nyo kung sakaling sabi ni VP Sara, ito ang ating presidente, Senator Robin Padilla. Sinong iboboto nyo sa dalawa? I-comment nyo sa baba. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Dito sa video na to, pag-usapan din ho natin ang naging press code. Naku, nagsama-sama yung mga Biyernes Santo. Ano nangyari? Akala ko bang handa na ang prosecution? Akala ko bang forthwith? Pambihira. Ba't mga mukhang Biyernes Santo yung mga mukha nyo? Akala ko mong mabigat yung ebidensya laban dito kay VP Sara. Bago natin pag-usapan yung press ko na yan ng prosecution at ang interview nitong si Attorney Michael Poa, pasadaan muna natin ang pagpaparamdam nitong si Bam Aquino para sa 2028 presidential election. Pero sa tingin ko hindi kasi pwede si Leni Robredo. Ayaw na niya. Hindi rin naman pwede itong si Riza Hontiveros kasi baka sa susunod nga senador di naman manalo yan di ba? Vice President talagang napakalabuhong mangyari yan. Ngayon pagdating naman ho dito sa pagka-presidente ang talagang ipupustura ho nila dyan. Una sa lahat, yung mga tulpo hindi ho kakanayan. Wala ho silang bitaw pagdating sa national ay pagdating sa presidential saka vice presidential kasi lumabas yung tunay na kulay nila nung mga naging senador sila. 'Di ba noong mga broadcaster pa lang sila, aangas nila. Kesyo sasampalin daw itong si Erwin Tulfo. Yung palpak daw yung niya ay itong si Kiko Pangilinan, itong si Erwin Tulfo. Dahil palpak daw yung kanyang Pangilinan law. Nung naging senador siya, imbis sampalin niya, inayunan pa niya yung kabalbalan nitong si Kiko Pangilinan. Kaya naman, pakinggan natin ang pagbida nitong si DILG Secretary John Vic Remulla dito kay Bam Aquino. 3 araw lang matapos ang kagimbal-gimbal na school shooting sa Tacloban. May panibago umanong tangkang pag-atake sa isa na namang eskwelahan sa Leyte. Isang menor de edad din ang umano'y nasa likod nito. Mabuti na lang at napigilan daw ng mga otoridad ang kanyang plano. Yan ang agenda report ni Edwin Balasa ng Abante. Napigilan ng mga otoridad ang isa namang sanang pag-atake sa eskwelahan. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, nakatanggap sila ng tip mula kay Senador Bam Aquino. Wow! Galing! Ang bihira. Ang tanong, bakit hindi ka nag-tip? Ba't wala kang binigay na tip dyan sa DILG noong itong 2 unggoy na to na kung saan kumuha ng 3 buhay dyan sa Tacloban? Ba't wala kang tip sa DILG? Uso kasi ngayon. Uso di ba? Yun lang naman huwin mga kababayan. Kaya maingay itong si Bam Aquino dahil nga naman, pwede tayo pumorma dyan. Pwede tayo magpapogi dyan. Di ba? Ganun lang naman huwin mga kababayan. Sa posibleng pangrarat-rat sa Tolosa National High School sa Leyte. Agad nila itong pinaberipika at nakumpirma na isang 14 anyos na dalagita ang nasa likod ng umano'y plano. The investigation revealed that... Hindi ako dyan. Didiskumpiyado ako dyan. Kasi pag ganyan, si John Vic Remulla mahilig magbida-bida yan. Kung merong mga ebidensya, sigurado, i-blur naman yung mukha, yung pangalan, yung conversation. Kung ano man ang nakuha nila dyan sa di umanong tangka na yan, na panibagong paggawa ng masama nitong 14 anyos na estudyante na to. Yan ho, nga pagpupustura dito kay Bam Aquino para sa 2025 presidential election. Pamira, yan na ba yung best nyo? Bam Aquino? Created multiple Facebook accounts to disseminate this content. Asa na? Yung multiple.
which spread rapidly across social media, alarming students, parents, and the public. Napag-alaman din na naglalaro ito ng Pambihira. Wala ho yan. Ginugood time lang ho tayo ni John Vic Rimulya. Punta na lang ho tayo dito sa mga mga mukhang Biyernes Santo ang pagmumuka. O, panoorin nyo ho ito mga kababayan. Press con ho ng prosecution panel, prosecution team para sa impeachment ni BP Sara. Tingnan nyo naman yung mga itsura na yan. Mula kay Jinky Luistro, tingnan, focus natin ha. Ay, hindi natin ma-zoom eh. Pero ano ho talaga, sobrang mukhang nanlulumoy mga mukha nila eh. Panoorin ho natin. Gabe? Good afternoon. So to give an update, natapos na po ang marking of exhibits and na-terminate na rin ang pre-trial conference. Of course, we expressed our thanks and gratitude to the impeachment court sapagkat through the intervention of the impeachment court, nakatapos kaming magmarka, especially with voluminous documents pertaining. Hindi ba kayo nagsasawa dyan sa buwisit na voluminous na yan? Hindi ba kayo napapagod? Namuti na lang ang buhok mo't lahat-lahat. Pambira. Sa tingin ko, namuti buhok nitong si Bacolao dahil dyan sa voluminous na yan eh. Into the article on unexplained wealth and the article on confidential fund, no? You will remember that during the first PTC, we agreed that the offer of stipulation of facts will just be submitted in writing, no? At lahat po ng comments, counter stipulations to the proposed stipulation of facts were already submitted as well to the impeachment court. We also inquired kung gaano ba katagal ang magiging proceedings during the trial. They pronounced that it will start at 2 o'clock in the afternoon. So I asked kung ilang oras ba ang ide-dedicate dito sa impeachment trial because that is very material for us to determine kung ilan talaga ang trial dates na kakailanganin namin. Kung mahaba ang igugol na oras sa impeachment trial, we may be able to present 2 witnesses per trial date. Otherwise, kung maigsi, baka isang witness lang per trial date, no? But again, that concern is likewise submitted to the impeachment court. And then we put on record our observation about the common exhibits that in spite of the willingness of the prosecution, that we share the marking in the same exhibit because after all, it is exactly the same. That's why we call it common exhibit. The defense maintained their position to put their marking on a separate set of documents. I placed on record that that position of the defense actually prolonged the process of pre-marking of the exhibits of both the defense and the prosecution. Because if you can imagine, we're talking about the same documents, pero iba ang marking, iba ang what do you call this? Comparison with respect to the prosecution at separate pa yung sa defense. So, in our estimate na 5 minutes per document perhaps on one party, because they have to mark on exactly the same piece of document but on a separate copy, so nagiging ×2 yung dedicated na time, no? So that's one. We also manifested again our observation about the seeming inclusion of the same witnesses of the prosecution and the same exhibits of the prosecution, no? We understand na sabay nag-file ng pre-trial brief, but you will remember yung ebidensya ng prosecution that has been publicized as early as 19 Congress during the Inquiry and Aid of Legislation of the Committee on Good Government and Public Accountability, then presided by Congressman Joel Chua, na nasa tabi ko, di ba? Yun namang ibang ebidensya doon was publicized during the clarificatory hearing of the Justice Committee, also in line with this impeachment trial, no? So, we just registered it in the records of the impeachment court, our observation that a significant number of witnesses and exhibits of the prosecution is likewise listed in the list of exhibits and witnesses of the
defense. And we also registered our observation that the purpose for the presentation of their witness is very general, very vague. And that is why we filed our manifestation last June 22. That is for the defense to specify the purpose for the presentation of their witness. Kasi the observation is same witness as the prosecution. And that is why we find it strange. While they can raise their questions during cross, why do they have to present them during their direct? No? Kung kaya mo namang itanong during cross, why do you have to present them during their direct? I'm pertaining to the pieces of evidence and witnesses of the prosecution. But then again, we would like to acknowledge that prerogative yan ng defense to determine kung anong ebidensya ang gusto nilang ilatag. Sa amin lang, we are requesting for them to specify the purpose because we really find it strange na yung ebidensya ng prosecution, yun din ang ebidensya ng depensa. Tapos pagdating dun sa exhibits, parehas yung documents nyo, they refuse to mark on the same document. At ang gusto nila, separate set of documents. But again, we would... Kung yun naman yung tamang gawin at yun nang nakaayon sa batas, bakit hindi natin gawin yun? Hindi na kasi pwede, ito talaga si Bacolod, hindi na kasi pwede yung galawan kagaya nung nasa Injustice ko. Nasanay kasi kayo. Di ba? Nasanay ho sila sa puro kalokohan. Yung hindi sumusunod sa proseso. Mantakin nyo. Yung BIR box, kung tatanungin yung ibang mga kasama ni Luis Tro, willing ho silang buksan yun. Diba? Yung tipong nakikipagsabayan na sila kahit na mabaliwala na lahat ng pinaghirapan natin. Buksan na natin tong ano na to. Diba? Kahit na ma-question pa tayo sa Korte Suprema. Ganon ho kalalakas ang mga tama nitong mga to doon sa Injustice Committee. Would like to express that we recognize that the defense has prerogative to maintain that position, no? So, ultimately, we reiterated the last manifestation which we filed, no? Kasama dito yung opening of the BIR box. As a matter of fact, we requested the impeachment court and the defense to join us in our position to open the sealed box because after all, we received that sealed box in our exercise of our compulsory process during the hearing of the Justice Committee of the House of Representatives. We issued a subpoena to the Commissioner of the BIR and for the production of the income tax return of both the respondent and the spouse. However, when the BIR submitted to us and complied with us, what we received is a sealed box. So we do not even know, really, the pieces of documents inside. Although we understand na ang hiningi namin dun sa subpoena is ITR of the respondent and the spouse. This is very relevant because we will be able to know, to present before the impeachment court, the lawful personal income of the respondent and the spouse, no? And by knowing their lawful income, baka ma-justify nila yung mga acquisitions which will be seen also in the other documents of the prosecution, no? But nevertheless, the defense registered their vehement objection to the opening. They invoked due process kahit wala namang nalalabag na karapatan dito because this is just a marking of exhibit. As a matter of fact, you cannot question the admissibility of the evidence yet sapagkat yun ay dapat sa formal offer of exhibits mo palang gagawin. Pagdating... Yan. Galing-galingan ka na naman. Bida-bidahan ka na naman. Pagka niyan nasupalpal ka na naman ni Attorney Sheila Sison, yari. Mananahimik ka na. Pambihira. Yan ang problema kay Jinky Luistro. Di ba? Pagka hindi niya kaharap yung defense team, ang yabang niya. Ngayon pagka nakaharap na niya si Attorney Sheila Sison, tiklop naman pala siya. Pambihira naman talaga tong si Bacolod. Ayusin mo naman, madam.
Pamira, matapang ka pagka wala dyan si Atty. Sila. Pagka nandiyan na si Atty. Sila, tiklop ka naman. Dito sa marking, it is purely the prerogative of the prosecution kung ano gustong pamarkahan. Di ba? And as a matter of fact, this is the right time, correct time for the marking. So that is why when we heard their objection to the opening of the sealed box, we just contained ourselves with the marking of the sealed box, which they opposed as well. Ako yung nagtataka kung ano kayang nakakatakot dun sa pagmamarka ng sealed box. Esilyado nga. Ang pinamamarkahan ng prosecution. Uy, laway mo. Pambihira naman to, kadiri ka. Maliban ba dun sa sealed box, wala nang ibang ebidensya kayo na mabigat-bigat na makakapagpa-convict dito kay VP Sara? Wala na. So, ano na to? Ika nga, sabayan na to. Ang dating parang yung sealed box lang talaga. Hindi nga pwede yung madam. Diba, yung mga dokumento doon, yung iba nakalagay doon, maging yung mga dokumento na hindi pa si BP siya. Pinag-uusapan lang dito yung mga panahon na naging BP siya. Yun lang ang pag-uusapan natin. Sobrang kababuyan nyo. Bira. Because they do not want to open the box. Laway mo! Ang pinamamarkahan na lang is yung sealed box. So that we will just be submitting to the impeachment court the issue of whether to open or not the BIR box. But sadly, they opposed the opening of the BIR box. They opposed as well the marking of the sealed BIR box. Nakakalungkot po ito sapagkat doon ho sa House of Representatives, we decided not to open kahit alam namin karapatan ng taong bayan malaman na kung anong nilalaman nun. We decided... Hindi. Anong karapatan ng sambayan ng Pilipino? Alam mo, yung sealed box na yan, walang kwenta yan kung talaga meron kayong mabigat na ebidensya. Di ba meron kayong Mary Grace Piatos? Di ba meron kayong Madriaga? Pambihira naman yan. Decided not to open because we believe in the power of the impeachment court. Pagdating ho pala namin dito sa impeachment court, mahihirapan pa rin kami. Kasi nga may batas na pumuprotekta sa bawat Pilipino diyan sa mga dokumento na yan. Ngayon, kung ano lang pala, sampaan mo lang ng impeachment, nakapagbayad ka ng mga congressman para ma-impeach House of Representatives, pwede nang buksan yung mga ganyang klaseng dokumento. Pambira, ingat kayo. Kasi baka bumaliktad ang sitwasyon, lahat ng kabalbalan nyo na yan, sa inyo namang gagawin pag nagkataon, di ba? Sa pagbubukas ng BIR box. So, we will be looking forward na sana itong BIR box na ito ay mabuksan na sapagkat karapatan ho ng sambayan ng Pilipino na malaman at makita ang nilalaman nito. Maraming salamat po. You can raise questions to my colleagues. Hello po, good evening. I'm Lance po from Newswatch Plus. So, regarding po sa BIR box, safe to say no, the decision on this mangyayari na mismo sa trial proper sa mismong paglilitis. The motions have already been presented to the court. I understand some oppositions will be filed. Si Bugs Bunny, mukhang kalmado si Bugs Bunny. Si Bakulao kasi medyo stress yung datingan niya eh. So the court may decide that either before or during the first day of the trial. Hindi natin masasabi. Nasa kanila yun. And then, kanina po, I'd just like to see comment and then perhaps from the lead prosecutor. Earlier, the defense spokesperson, Attorney Michael Powa, said that regarding the appearance of Vice President Duterte on the impeachment. Stress na stress nung si Bugs Bunny. Tingnan nyo siya, oh. Pambira. Tingnan yung mga mukha na yan. Yan ba yung mga mukhang confident? Yan ba yung mukha mananalo sa impeachment? Pambira, di pa nag-uumpisa, tatandaan na ng mga itsura nyo. Trial. He said that depende daw po yun kung kakailanganin, depende sa advice nila bilang mga abogado kung kailangan na mag-appear si VP Sara doon sa mangyayaring paglilitis. Sa inyo po ba, kailangan po bang nandun si VP Sara?
I understand that that is her prerogative, whether to appear or not. And her non-appearance will simply be deemed as an entry of a plea of not guilty. Nevertheless, in my personal opinion, appearing before the impeachment court is likewise a constitutional duty. Wala. Wala kaming pakialam dyan sa paningin mo nung constitutional duty. Yung iba mga mga sumailalim sa ganyang proseso, hindi naman every time na may impeachment nandyan sila. Walang ganun, madam. Pagka gusto dumalo, kaya nga meron siyang legal team eh. Kung wala siyang legal team, siguro siya talaga kailangan niyang representa dyan sarili niya. Pero kung may legal team siya, na kay VP Sara na yun kung gusto niya kayong makita. Kung dadalo ka sa impeachment, makikita mo naman tong si Bakula. Huwag ka na lang dumalo, VP Sara. Ang toko ay yarin lang naman maano ka dyan, ma-acquit ka dyan. Wala namang bilang yung mga yan, di ba? Sigurado, 110% acquittal ho yan. Wala akong makukuha boto yung si Jinky Luistro dyan sa impeachment na yan. Which public officials must comply. This is what we meant by public offices in public trust, and public officials must be accountable to the people at all. Patato mo yan, madam, kung sakaling public offices say public trust, yung mga kasama nyo dyan sa House of Representatives, anak ng tokwa, public office say public trust, walang ginawa kundi magnakaw. Mula sa flood control, MOOE, tapos sasabihan mo kaming public office, public trust, ano? Pambihira naman to si Jinky Luistro. Huwag na kayong bubulahin. Binibilog nyo pa ang ulo na sambayan ng Pilipino. Public office, public trust. Times. Raulo. Good evening po. I'm Jairo Boleta from Rappler. Just a procedural question. If ever the impeachment court decides to open the box, will they open the box like sila po mismo or will they subpoena the BIR itself to open the box according to tax code po ba or ano po ba implementing rules nun? Thank you po. For the record, yun pong box na yon ay transmit ng House dito sa Senate when we transmitted the articles of impeachment. So it is in the custody of the Senate. So I don't know, to your question, whether mangangailangan pa ba sila ng subpoena, when in fact, the sealed BIR box is already in the custody of the Senate. Hello, good evening po. Angelo po, Pambombo Radio. Kung despite na hindi po nabuksan itong BIR box, masasabi niyo pa rin po ba na pumabor sa inyo itong pre-trial? Definitely. Sapagkat ever since our objective is to finish expeditiously, no? That is why during the first PTC, madaming nire-raise yung defense, which clearly are not within the purview of the pre-trial conference. We opted not to engage with the defense with respect to the issues which are being raised, like the determination of 2/3 threshold, no? The allegation that we did not transmit all the exhibits and documents to the respondent. It was a clear position not to engage with those issues because our objective ever since is to finish this pre-trial conference expeditiously. And that is why we would like to express our thanks to the impeachment court because the goal was achieved. Because just today, the pre-trial conference has been terminated. Yo. Terminated na ho yung pre-trial. So, tuloy na ho talaga sa pagkatapos sa July 6 na ho balagbag na ho ito mga kababayan. Mag-uumpisa na ho yung impeachment trial laban dito kay VP Sara. Sigurado sa galing ng defense team niya magmumukha hong grade 1 itong si Jinky Luis sa pre-trial pa nga lang linampaso na siya nitong si Atty. Sheila. Abangan ho natin kung paano babalagbagin itong si Atty. Sheila itong ali na to. Kung isa na lang po, aside po sa napakadaming documents, ano pa po yung ibang nakikita nyo na pinakamalaking hamon kung bakit tumagal po itong pre-trial? Well, unang-una, kagaya ng binanggit kanina ni Chair Jinky, dun sa marking of evidence, sa isang dokumento po pwede naman po na both yung prosecution at saka yung defense, sa isang dokumento pwedeng magmarkahan na parehas dyan para maka-save tayo ng oras. Pero pinilit pa rin po nila
na magmarka sila ng sarili nilang dokumento sa Siyempre, mas sila doon, mas secure sila at alam nila yun ang tama. No, kasi gusto nyo mabilisan, gusto nyo lagi paborable sa inyong sitwasyon. Kahit na mali na, wala na sa proseso, wala na sa tama. Hindi naman ganun gumagana ang mundo. Di ba? Sa bagay, nasanay na tayo sa pagiging mga spoiled brat nitong mga congressman na to. Lahat na lang ng gusto nilang mangyari dyan sa impeachment na yan, yun dapat ang masunod. Samantalang parehas lang naman ang nilalaman at content nitong dalawang dokumento. So, kagaya ng kaniyang binabanggit, kung halimbawa yung pagmamarka ng isang dokumento tumatagal ng 5 minuto, nadodoble. Kasi bukod sa pagmamarka, pipirmahan pa to ng mga both ng prosecution, ng defense, at saka ng mga doon sa impeachment court. So, dumadami at humahaba yung proseso, nadodoble. Pero kung sabi po ni Attorney Powa kahapon, may incident po daw sa markings na nagkulang po daw yung document nyo ng isang page. Isolated lang po yun, hindi naman po sa lahat ng pagkakataon. Pero meron pa ring bahagi ang pre-trial na kung saan lagi na lang kasi depends yung nagiging cause ng delay. Wala sa kanila eh. O bihira. O doon siya nangyari na yun. Sino may kasalanan? Bakit nagkaroon ng delay, di ba? Nangyayari naman po yan. Dagdagan ko lang yung sinabi ni Kong Joel, ha? For DEP's document evidencing payment, no? For OVP and DepEd, we're talking about 1,900 plus for DepEd and 2,000 plus for OVP. 4,000 in total, no? So, mamarkahan niya ng prosecution individually. And then because they refuse to agree that we mark in the same document, then they have to mark as well those 4,000 exhibits which likewise form part of their documents. 8,000 in total ang DEPs. Kongs Mary Monreyes po from One News. Makikita nang lang din po sana, di ba po part ng pre-trial brief po ng prosec yung box? Tama po ba? That's correct. Okay po. So how does it work po ba? Nabanggit nyo dapat magpirmahan. So since hindi pumayag ang defense, walang pirmahan nangyari po tungkol doon sa box to be marked? Well, wala namang permahang mangyayari, no? Except that they manifested their intention to file comment, which we interpreted as objection to our position to open the box. But to your question earlier as to whether that box is part of the pre-trial brief and the manifestation, yes, they are part. Not only the contents, but even the sealed box itself. Pero hindi naman po ibig sabihin na hindi siya namarkahan. Well, for the record lang din po for soundbite. Hindi naman porket hindi siya namarkahan ngayon, out of the presentation na po siya. It will be subject to the judgment, prerogative of the impeachment court. But of course, ito po'y karapatan ng sambayan ng Pilipino na makita kung anong nilalaman ng box. Hindi po kami naglakas ng loob sa House because we understand that we are not the impeachment court. But we have the highest regard to the impeachment court na dito makikita na ng sambayan ng Pilipino ang laman ng BIR box. But to our surprise, tinanggihang buksan at tinanggihan ding markahan even the sealed box. Kasi nga, hindi pa nga sigurado kung pwedeng ilabas sa publiko yung laman ng box. Ngayon para i-portray na naman, tinanggihang buksan, tinanggihang i-mark yung box. Guilty na kagad si VP Sara. Hindi pa ba kayo nagsasawa sa estratehiya na yan? Nakatawa. Kong, just a follow-up question on the BIR. Ay, sorry po. Sige po. Kong. But can you ask your follow-up questions? Baka... Sige po. Just a follow-up question po, Kong. So on the BIR, if ever po, hypothetically, hindi po umayon po yung impeachment court on the prosecution's favor, halimbawa po, hypothetically, would the two articles, specifically on the confidential funds and the unexplained wealth, still stand despite the absence of the BIR? Thank you. Malakas pa rin ang aming ebidensya dito sa unexplained wealth. In fact, ito ay mas makakadagdag lamang ng linaw
At kagaya po ng binabanggit kanina ni Chair Jinky, hindi naman natin alam kung ano naman ito. Pwede naman ito ay maging dahilan para Hindi, kung marami naman kayong ibang mga dokumento, 'di ba? Yun na lang, 'di ba? Huwag na kayo masyadong ang dami yung arte kung marami kayong mabibigat na ebidensya. 'Di ba? At ika nga masisiraan nyo na si VP Sara doon sa mga dokumento na doon sa mga ebidensya na 'yan. Yun na 'yon. Doon na lang kayo mag-focus, pambihira naman to. ma-justify nila yung kanilang ari-arian. Pero kaya nga nakakalungkot po kanina dahil ang SecGen naman kanina, yung tumatayong clerk of court ng Senate ay hindi naman po pwedeng magdesisyon. Kaya po ito ay hindi na desisyonan kanina. Yung dagdag ay umaasa kami na when we filed that manifestation with certain proposals, and that includes the opening of the ballot of the BIR box and the inventory of the contents, kasi kailangan malaman na yung laman ng BIR box. Umaasa kami na walang magiging issue doon. Kasi sila mismo, doon din sa kanilang pre-trial brief, ay meron din silang reserve evidence and relating to BIR submissions. So katulad po sa pre-trial brief na sinubmit ng prosecution, meron dun about tax records and reserve documents, and therefore, ganon din doon sa defense, meron din sila ganon na plano to submit BIR submissions. So why are they refusing now to open and make an inventory and find out the contents of that BIR box? Na sila mismo rin may ganong reservation, may reserve evidence din sila pertaining to BIR submissions. Galing nga yun sa BIR. Katulad ng binanggit kanina ni Chair Jinky, ay sinubmit yun ng BIR Commissioner doon sa Justice Committee. Na tinansmit naman ng Justice Committee dito sa Senado. So nandyan na. And karapatan, prerogative ng any party, either or both parties, na magpamarka ng anuman ang intended evidence nila. So yun ang hindi namin po maintindihan kung bakit ginawa pang issue na hindi na dapat kunin. O baka yung mga dokumento nilang galing BIR hindi naman subject doon sa ganong klaseng mga provision na hindi pwedeng basta-basta buksan sa publiko. Yung kasi nasa BIR box, hindi pwedeng buksan yun. Maliwanag pa yun sa sikat ng araw na hindi basta-basta pwedeng ipakita sa publiko. Ikaw ba, willing ka ba ipakita yung income tax return mo? Jayla de Lima? Or hingin yung permiso ng korte, ng impeachment court, kung nag-agree sana both parties, kung nag-agree yung defense, na buksan na talaga at this point yung BIR box. Tsaka kung wala naman po tinatago, buksan na natin yung box. Kung malinis naman po yung kanilang konsyensya, Ikaw, malinis ba konsyensya mo? Congressman Joel Chua, malinis ba konsyensya mo? Kung makapagsalita kayo na, kung malinis konsyensya nyo, kayo ba malilinis ang konsyensya nyo? Kayo nga isa kayo sa karamihan sa inyo dyan di umano nakatanggap ng maleta dun sa mga Marines na bodyguard ni Zalde. Kung malilinis ba konsensya nyo nun? Huwag kayong mag-alala. Sa takdang panahon, doon natin sasabihin kay Joel Chua yan. Hindi, kung malinis naman ang konsensya ni Joel Chua, di ba? Bakit ayaw niyang buksan ang mga bank accounts niya? Diba, darating ang panahon. Lahat ng sinasabi nila na yan kay VP Sara, ibabalik ho lahat natin sa kanila. Punto por punto, letra per letra. Pero dito sa isa na to, ika nga hindi ho mangyayari yung gusto nito. Kaya nga kumuha ng magagaling na abogado si VP. Hindi siya kumuha ng mga uhuging abogado para sagupain yung mga abogado na ika nga nagmamagaling dyan sa House of Representatives. Labas ang ebidensya. Follow-up question po regarding the marking of the box. Basically, kaya po hindi siya namarkahan kasi may objection from the other camp? Or is it because it's sealed, kaya hindi siya mamark as you would the other evidences? Initially, what we are requesting is the opening.
so that after the opening, we will be requesting the contents, the documents inside, to be marked. But since they opposed the opening, we contained with just marking the sealed box. Even the marking of the sealed box was opposed by the defense. Pero kung how would it work po kung hindi po siya ngayon umusad? And that is why we registered our reservation as to the marking of the box, including its contents, because we understand that there's a rule that all the evidence must be pre-marked during PTC. Otherwise, you will not be able to present that during the trial. Nevertheless, the records will show that we really tried to have them marked, the contents, and when they oppose, at least the sealed BIR box. Di ko nga maintindihan Kayo ba? Ano bang nakakatakot dun sa selyadong BIR box na mamarkahan lang naman? Di ba? Kung is it an unusual case po na may certain documentary evidence na hindi na pre-mark? Or dito lang po sa case ng BIR green box? Dito lang, kasi selyado nga yung box. If you will remember, it was presented. O paano ba yan? Ang usapan pagka hindi namarkahan sa pre-trial, hindi pwedeng gamitin yan sa mismong impeachment. So ibig ko ba sabihin yung ano na to, itong mga BIR box na to talagang may isasantabi na lang ho ito at ika nga ilalagay na sa limot. Yun naman ho talagang dapat. Kasi kahit itong mga siraulong mga kawatan na to, hindi ito si Bakulo. Yung iba sa kanila. Diba? Kahit yung income tax return ng mga to, sigurado tayo, hindi ko nila ipapakita yan. Ang sasabihin naman nila, hindi naman kami nilipis ba namin papakita, diba? Hindi yun ang usapan dito. Karapatin din naman ng mga nasasakdal na protektahan ang kanilang mga sarili sa mga ganyang klaseng kalokohan. During the Justice Committee, pinagdebatehan niya ng Justice members. I think pinagbotohan pa nga at ang nanalo, wag buksan, i-transmit na lang sa Senado. Of course, we would like to invoke the exclusive power of the Senate to try and decide all impeachment cases. Nasa trial na tayo, di ba? So dapat may kapangyarihan ng impeachment court to open it. And we do not understand kung bakit ito'y hindi bubuksan. Karapatan ng taong bayan malaman ang laman ng BIR box. Karapatan ng taong bayan? Talagang to si Bakulay. Okay, we will entertain one last question. Yung sa akin po, procedural lang po. When do we expect the order, and then di pa po magre-respond po kayo? Ano po yung mga babantayan nyo that would warrant a response? Because I understand, pwede rin po hindi kayo mag-respond kung wala namang dapat sabihin. The defense was given until tomorrow afternoon to file their comment to our two manifestations, no? Yung isa is our request to specify the purpose for the presentation of documents and witnesses, especially those na kagaya ng sa prosecution. Second is their comment to our second manifestation. That is with respect to the use of English and Filipino as official language for the trial. The participation of the public and private in the presentation of the witness. And ultimately, itong opening of the PIR box. So they were given by the impeachment court until tomorrow afternoon to file their comments, no? And for us naman, naka-file naman yung manifestation namin, we will just be waiting for the PTO, at kung may concern kami on the contents of the pre-trial order, then we are allowed to file our respective comments, both the defense and the prosecution. Alright, maraming salamat po sa pagkakataon binigay natin. Ay na nga mga kababayan, dito, meron pa ba tanong? Mga kapatid ng media sa ating prosecution panel para ipaliwanag yung mga ilang issue. Ay na nga mga kababayan, kahit na ganyan, talagang kitang-kita ko na parang mga Biyernes Santo itong pagmumukha nitong mga walang yan to. So ladies, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin ng Pilipinas.